Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo ng mga Viking na nakatayo sa tabi ng isang napakalaking lawa, mga siglo na ang nakalilipas. Ipinahayag ng kanilang hari na nais niyang sakupin ang buong mundo. Pero para magawa iyon, naniniwala siyang kailangan niya ng isang mahiwagang kapangyarihang nakatago sa malapit na lugar. Agad siyang binalaan ng kanyang anak na babae na huwag nang ituloy ang binabalak, ngunit ayaw makinig ng hari. Di nagtagal, dumating ang mga Viking malapit sa gilid ng lawa, dala ang mga hayop, na parang pain, at lahat ay nagtago. Tapos biglang may lumitaw na isang napakalaking nilalang mula sa tubig. Sa loob ng ilang sandali, sumiklab ang kaguluhan at nilipol ng nilalang ang mga hayop at ang mga Viking. Pagkatapos ay tumalon ang kwento patungo sa kasalukuyan. Makikilala natin ang isang arkeologo na nagngangalang Sigurd, isang lalaking labis na nahuhumaling sa kasaysayan ng mga Viking. Nakatira siya kasama ang kanyang anak na lalaki at babae matapos mawala ang kanyang asawa ilang taon na ang nakalilipas. Mula nang mamatay ang babae, inialay na niya ang kanyang sarili sa pagsasaliksik tungkol sa Vikings, umaasang makakatuklas ng isang mahalagang bagay. Ang problema, kailangan niya ng pondo. Kaya, binisita ni Sigurd ang ilang mamumuhunan at ipinakita ang isang sinaunang Viking ship na dati niyang natuklasan noong isang paghuhukay. Buong puso niyang ipinaliwanag kung gaano talaga kaunlad ang mga Viking, iginiit na marami pa ring kailangang tuklasin. Ipinakita niya sa kanila ang iba't ibang artifact na nakuha mula sa mga nakaraang paghuhukay at sinubukang kumbansihin silang suportahan ang kanyang pananaliksik, pero walang sinuman ang sineseryoso siya. Umalis ang mga mamumuhunan ng hindi humanga, at tumangging magbigay sa kanya ng kahit anong pera. At sa totoo lang, makikita mo kung gaano siya nasaktan sa pagtangging iyon. Nang gabing iyon, isa pang arkeologo na nagngangalang Allen ang bumisita kay Sigurd, dala ang isang napakalaking tapyas na bato na puno ng kakaibang mga marka. Kapansin-pansin, ang isa sa mga simbolong iyon ay perpektong tumutugma sa isang mahiwagang bagay na natuklasan noong isa pang paghuhukay at nakaimbak sa isang museo. Dahil sa kuryosidad, kinuha nila ang artifact mula sa museo at inilagay ito sa bato. Kamangha-mangha, tamang-tama ang pagkakalagay nito, parang isang nawawalang piraso ng puzzle. Ngayon, nagsisimula ng maging interesante ang mga bagay-bagay. Habang maingat na pinag-aaralan nina Sigurd at Allen ang tableta, napagtanto nilang ang mga marka ay hindi basta-basta simbolo. Para talaga silang mapa. Ayon sa mga na-decode na simbolo, daan-daang taon na ang nakalilipas, ginamit ng mga Viking ang eksaktong barkong natuklasan ni Sigurd at naglakbay patungo sa isang liblib na lawa sa Finnmark. Natural lang, inaakala nilang may nakatagong kayamanan ng mga Viking na naghihintay doon. Dahil bakasyon sa tag-init ang mga anak ni Sigurd, napagpasyahan niyang isama sila sa ekspedisyon. Masayang sumang-ayon ang mga bata at di nagtagal ay tumungo na ang grupo sa Finnmark, kung saan naghihintay na sa kanila ang assistant ni Allen at isang lokal na gabay. Hindi nagtagal pagkarating, nagsimula ng maglakbay ang pangkat patungo sa mahiwagang lawa na minarkahan sa tableta, pero may isang malaking problema. Ang lawa ay nasa kabila ng isang mahigpit na pinaghihigpitang lugar sa hangganan na konektado sa teritoryo ng Russia. Tumawid ang grupo sa hangganan at kalaunan ay nakarating sa lawa. Sa gitna ng tubig ay matatagpuan ang isang masukal na isla na nababalutan ng masukal na kagubatan. Gayunpaman, sumakay pa rin sila sa isang bangka at tumungo sa isla. Pagdating nila, sinimulan ng lahat ang pag-scan sa lugar gamit ang kani-kanilang mga device, para maghanap ng iba pang mga labi ng mga Viking. Habang naggalugad ng mas malalim sa kagubatan, hindi sinasadyang natuklasan ng mga anak ni Sigurd ang isang nakatagong kuweba at agad itong ibinahagi sa kanilang ama. Magkasamang pumasok si Sigurd at ang iba pa sa kuweba para lamang mapagtanto na ito ay nasa kailaliman ng lupa. Gamit ang mga lubad, maingat na ibinaba ng katulong ni Allen ang lahat sa dilim sa ibaba. Doon sa ibaba, natuklasan nila ang mga kakaibang artifact ng Viking na nakakalat sa buong kuweba. Dahil sa tuwa, sinimulang kolektahin ng koponan ang lahat ng kanilang mahahanap. Ngunit habang naghahanap sa paligid, tahimik na nakatagpo ang anak ni Sigurd ng isang kakaibang bilog na bagay. Sa halip na sabihin kahit kanino, palihim niya itong itinago sa loob ng kanyang backpack. Sa puntong ito, buong pagmamalaking sinabi ni Sigurd sa lahat na ang mga artifact na kanilang natagpuan ay napakahalaga at dapat isama sa isang museo. Sa sandaling marinig iyon ng gabay, nagbago ang buong saloobin niya, bigla siyang bumunot ng baril sa grupo. Lumalabas na plano niyang ibenta ang mga artifact sa black market kapalit ng malaking halaga. Matapos makuha ang lahat, lumabas siya sa kuweba, iniwan ang iba na nakakulong sa ibaba, ninakaw ang bangkang kanilang sinakyan, at tumakas ng mag-isa patawid ng lawa. Ngunit pagkatapos, sa gitna mismo ng tubig, may isang napakalaking bagay na bumangon sa ilalim niya.
Sa loob ng ilang segundo, inatake ng mahiwagang nilalang ang bangka, at hindi na nakaligtas pa ang sakam na gabay. Pagbalik sa loob ng kuweba, habang naghahanap ng ibang daan palabas, natuklasan nila ang isang sinaunang kalansay ng Viking na nakatago sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Sa kalaunan, nagawan ng grupo na makabalik sa labas. Dahil mabilis na sumasapit ang gabi, nagpasya silang maghintay hanggang umaga at gumawa ng isa pang bangka upang makatakas sa isla. Malapit doon, natuklasan nila ang isang inabandunang bunker ng Russia kung saan dating nanatili ang mga sundalo ilang taon na ang nakalilipas. Ang katulong ni Allen at ang mga anak ni Siggeir ay tumungo sa loob ng bunker habang sina Siggeir at Alan ay nananatili sa labas at pinag-aaralan ang kalansay ng Viking na kanilang natagpuan sa ilalim ng lupa. Habang sinusuri nilang mabuti ang mga buto, natuklasan nila ang isang bagay na nakakagambala sa loob ng mga ito. Isang higanteng ngipin. At malinaw na ito ay pagmamayari ng parehong nilalang na responsable sa pag-atake sa mga Viking ilang siglo na ang nakalilipas. Dahil sa pagnanais ng mga kasagutan, bumalik sina Siggeir at Allen sa kuweba para sa karagdagang investigasyon. Samantala, pabalik sa loob ng bunker, ang kakaibang bilog na bagay na nakatago sa loob ng backpack ng bata ay biglang kusang lumabas. Ang bagay ay nagsisimulang gumawa ng mga nakakatakot na ingay. Pagkatapos, dahan-dahan itong bumukas. Hindi ito isang artifact, at mula sa loob, isang maliit na nilalang ang lumilitaw. Noong una, sinusubukan ng mga bata na pakainin ito, sa pag-aakalang baka hindi ito nakakapinsala. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, biglang sumugod ng agresibo ang maliit na nilalang, na ikinatakot ng dalawang bata. Mabuti na lang at mabilis na tumugon ang katulong ni Allen at ibinalik ito sa loob ng bag bago pa man may masaktan. Samantala, sa mas malalim na bahagi ng kuweba, inilabas ni Siggeir ang isang journal na isinulat ng kanyang yumaong asawa, na gumugol din ng mga taon sa pagsasaliksik ng kasaysayan ng mga Viking. Habang binabasa niya ang mga tala nito, sa wakas ay naunawaan niya ang nakapandidiring katotohanan. Ilang siglo na ang nakalilipas, dumating ang mga Viking sa islang ito, ngunit hindi na kailanman nakaalis. Bawat isa sa kanila ay hinabol ng iisang napakalaking nilalang. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Siggeir at Allen ang iba pang mga kalansay sa loob ng kuweba. Sa pagkakataong ito ay pagmamayari ng mga sundalong Ruso, na nangangahulugan ng isang nakakatakot na bagay. Buhay pa rin ang nilalang. At bago pa nila ito tuluyang maproseso, bigla na lang nilang nasulyapan ang halimaw na gumagalaw sa kung saan sa loob ng kadiliman ng kuweba. Parehong nataranta ang dalawang lalaki at agad na nagmamadaling lumabas. Sa labas ng bunker ay nakatayo ang isang napakalaking lalagyang metal na konektado sa isang makapal na cable na bakal. Ang isang dulo ng cable ay nakatali sa isang puno habang ang isa naman ay lumulubog ng malalim sa tubig ng lawa. Sa loob ng lalagyan ay naroon ang mga anak ni Siggeir at ang katulong ni Allen, hawak pa rin ang bag na may kasamang sanggol na nilalang na nakulong sa loob. Bigla, nagsimulang umuga ng malakas ang sanggol. Ilang sandali pa, ang cable na bakal ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa. Naramdaman ng napakalaking nilalang sa ilalim ng lawa ang kanyang supling, at ngayon ay sinimulan na nitong hilahin ang cable ng may di kapanipaniwalang puwersa. Dahan-dahan, ang buong lalagyan ay nagsisimulang dumulas patungo sa tubig. Ang mas malala pa rito, biglang sumara ang pinto ng bunker, dahilan para matrap silang tatlo sa loob. Agad na nangingibabaw ang takot. Mabuti na lang at bago pa man tuluyang makarating ang lalagyan sa lawa, dumating sina Siggeir at Allen sa tamang oras. Nagawa nilang palayain ang katulong at ang mga bata mula sa loob, at sa gitna ng lahat ng ito, hindi nila namamalayang nasa kanila pa rin ang bag na may dalang sanggol ng nilalang. Sa loob ng inabandunang bunker ng Russia, nakakita sila ng mga lumang kagamitang militar at armas, at mabilis na tinipon ang anumang magagamit nila para sa proteksyon. Kasabay nito, palihim na napagtanto ni Allen ang katotohanan tungkol sa nilalang sa loob ng bag. Pero sa halip na sabihin kay Siggeir, nang ibabaw ang kasakiman. Gusto niyang ipuslit palabas ng buhay ang sanggol na nilalang, itinatago niya ang sekreto sa sarili niya. Di nagtagal, nakaisip ang grupo ng isang mapanganib na plano para makatakas. Nagkakabit sila ng makapal na alambreng bakal sa isang parang palaso at pinaputok ito patawid ng lawa. Matagumpay na kumabit ang alambre sa kabilang panig, na lumilikha ng landas na nakasabit sa ibabaw ng tubig, nauna na si Allen. Pagkatapos ay maingat na magsisimulang tumawid ang mga bata isa-isa. Sa wakas, sinimulan ni Siggeir na tahakin ang alambre, ngunit nang nasa kalagitnaan na siya ng cable ay biglang lumuwag ito, muntik nang mahulog si Siggeir sa nagyayelong lawa sa ibaba. Mabilis na sumugod ang assistant ni Allen para tulungan siya, desperadong sinusubukan siyang hilahin pataas, at saka umatake ang nilalang. Mula sa kung saan, biglang sumulpot pataas ang napakalaking halimaw mula sa ilalim ng tubig at sumalpok sa estrukturang nasa ilalim nila.
Halos hindi nakaligtas sina Sigurd at ang katulong. Doon mismo, pinaputukan ni Allen ang nilalang mula sa malayo, gamit ang isa sa mga sandatang na-recover nila kanina. Naaga ng atensyon ng halimaw ang atensyon ng pag-atake ng sapat na panahon para makatakas sina Sigurd at ang katulong sa tubig at ligtas na makarating sa pampang. Pero hindi pa tapos ang nilalang na iyon. Sa unang pagkakataon, gumapang ito ng tuluyan palabas ng tubig at sinimulan silang habulin sa buong isla. Tumakbo ang grupo sa kagubatan hanggang sa marating nila ang isa pang abandonadong bunker. Nagmamadali silang pumasok sa loob at pilit na isinara ang mabibigat na pinto sa kanilang likuran. Sa labas, paulit-ulit na sinubukan ng nilalang na pumasok. Matapos bahagyang kumalma ang lahat, muling binuksan ng anak na babae ni Sigurd ang talaarawan ng kanyang ina at napansin ang eksaktong parehong simbolo na nakaukit sa sinaunang tableta. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya ang kanyang ama kung ano talaga ang ibig sabihin ng simbolo. Ipinaliwanag ni Sigurd na hindi niya naintindihan ang mga marka mula pa sa simula. Akala niya ay nakaturo ang mga ito sa nakatagong kayamanan ng mga Viking, ngunit ang simbolo ay hindi kailanman nilayong gabayan ang mga tao patungo sa islang ito ay nilayon upang balaan sila palayo rito. Habang naggalugad ng mas malalim sa loob ng bunker, napansin ni Sigurd ang isang serye ng mga tubo na nakausli sa kisame. Maingat na sinusundan sila, at natuklasan ng grupo ang isa pang nakatagong labasan paitaas. Tinulungan ni Sigurd si Allen na unang makaakyat palabas sa butas, ngunit habang umaakyat si Allen, aksidenteng nabuksan ang kanyang bag sa ibaba. Kaagad, nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga kakaibang ingay mula sa loob nito. Binuksan ni Sigurd ang bag at sa wakas ay natuklasan niya ang katotohanan. Ang sanggol na nilalang ay kasama nila sa buong panahon. Ngayon, may katuturan na ang lahat. Hindi sila basta-basta hinahabol ng halimaw. Sinusubukan nitong iligtas ang anak niya. Humihingi ng kasagutan si Sigurd mula kay Allen. Ngunit bago pa man maibalik ni Allen ang bag, bigla na lamang siyang inatake ng nilalang ng walang babala, brutal ang impact. Bahagyang gumuho ang kisame ng bunker at sina Sigurd at ang katulong ay parehong nawalan ng malay sa ilalim ng mga nahuhulog na bato at kahoy. Samantala, ang mga bata ay tumakbo papasok sa bunker at nagtago habang pumapasok ang napakalaking nilalang. Ngunit matapos maghanap ng maikli at walang makitang agarang banta, kalaunan ay muling umalis ang nilalang sa lugar. Maya-maya, maingat na lumabas mula sa kanilang pinagtatagwan ang mga anak ni Sigurd at nagsimulang hanapin ang kanilang ama. Ngunit habang ginagawa nila ito, bigla nilang napagtanto na ang nilalang ay nasa malapit pa rin. Dahil sa takot, sinimulan nilang tawagin si Sigurd. Sa wakas ay nagising siya nang marinig ang kanilang mga boses. Nang magkamalay siya, napansin niya ang parehong bag na nasa malapit na naglalaman ng sanggol ng nilalang. At bigla, naunawaan ni Sigurd kung ano mismo ang kailangan niyang gawin. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang bag at dahan-daang naglakad patungo sa higanteng nilalang. Pagkatapos, maingat niyang inalis ang sanggol na nilalang at inilapag ito. Sa sandaling marinig ng dambuhalang nilalang ang kanyang anak, lahat ay magbabago. Sa halip na umatake, ang higanteng nilalang ay mapayapang lumapit at muling nakipag-isa sa kanyang anak. At doon mismo, gumawa si Sigurd ng isang pagpipilian na ibang-iba sa mga Viking, sa mga sundalo, at kay Allen. Hindi niya sinusubukang hulihin ito. Ibinabalik niya lang sa nilalang ang anak nito. Dahil doon, umalis ang halimaw ng hindi nananakit ng iba. Matapos muling mawala ang nilalang sa kadiliman, muling nakipagkita si Sigurd sa kanyang mga anak at niyakap sila ng mahigpit. Di nagtagal, tinulungan nila ang katulong na magkamalay, at sa wakas ay sama-samang nilisan ng mga nakaligtas ang isla. At sa huli, napagtanto ni Sigurd na tama pala ang prinsesang Viking sa simula pa lang. May mga misteryo na sadyang nakatadhana para manatiling nakabaon. May mga nilalang na sadyang hinahayaang mag-isa, at sa ilalim ng tahimik at nagyayalong lawa na iyon, ang sinaunang tagapag-alaga ay nabubuhay pa rin sa dilim. At dito na natatapos ang ating recap. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, huwag mong kalimutang patunugan ang notification bell. Salamat sa panunood.